Sa mahabang kasaysayan ng Hajime no Ippo, narating na natin ang isa sa pinakaimportanteng yugto sa nakaraang chapter. Ito ang sandaling bumasag sa paniniwalang hindi kayang hawakan ng Diyos ng boxing. Sa unang pagkakataon sa isang opisyal na laban, napatumba ni Takeshi Sendo ang Naniwa Tiger, si Ricardo Martinez. Pero huwag kayong magkakamali, hindi ito tsamba. Ang knockdown na ito ay bunga ng matagal na preparasyon at isang teknikal na anti-Ricardo framework. Sa video na ito, hihimayin natin kung paano ito nagawa ni Sendo at kung ano ang aasahan natin sa susunod na kabanata. Ang pagkakatumba ni Ricardo sa chapter 1515 ay ang rurok ng ebolusyon ni Sendo mula sa pagiging isang raw brawler hanggang sa pagiging isang world-class apex predator. Ginamit ni Sendo ang cognitive load at physical pressure para sirain ang depensa ng kampeon. Kilala si Ricardo bilang isang human supercomputer, kaya niyang i-download at i-neutralize ang kahit anong estilo. Para masira ito, ginamit ni Sendo ang Saki or murderous intent. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng matinding uhaw sa dugo, pinwersa ni Sendo si Ricardo na magproseso ng napakaraming high-threat data sa isang saglit. Ang pagiging bara-bara sa atake ni Sendo, mga malalakas, at tila walang direksyong suntok na kailangang iwasan o harangan ni Ricardo dahil sa bigat nito. Dahil dito, nag-focus ang processor ni Ricardo sa banta ng isang one-hit knockout, at dito nakasingit si Sendo ng isang technical glitch, posibleng isang delayed smash o Saki feint ang ginamit niya. Ipinakita niya ang buong puwersa ng smash para mapakilos si Ricardo sa depensa bago niya binago ang timing para tumama ang pangalawang strike. Nagawa ni Sendo na ikulong si Ricardo sa gilid ng lubid. Sa gitna ng ring, dehado si Sendo dahil sa footwork at matatalas na jab ni Ricardo. Pero sa pamamagitan ng face tanking, pagsalo ng suntok gamit ang mukha, nagawa niyang isara ang distansya. Sa mid to short range, dito naging mapanganib ang kanyang smash, isang hybrid punch na parang pinagsamang hook at uppercut na itinira sa 45-degree angle. Napakahirap nitong sanggahin dahil sa pinagsamang lakas na nagmumula sa baba at gilid. Ang pinagmula ng anti-Ricardo strategy. Hindi lang si Sendo ang may gawa nito. Produkto ito ng pagtutulungan ng mga top contenders sa division. Miyata Sendo sparring. Sa kanilang sparring, tinuruan ni Miyata si Sendo na bawasan ang telegraphing o ang pagpapakita ng senyales bago sumuntok. Dito nabuo ang no warning punch ni Sendo na parang kay George Foreman. Isang suntok na walang buwelo pero may taglay na pamatay na lakas. Ang spar naman kay Takamura ay nagsabi sa atin kung gaano ito kaepektibo, kung maperpekto, kahit hindi pa ito masyadong pulido sa naging sparring nila ni Takamura, gumana ito sa isang world champion. Hindi lang basta champion si Takamura, kundi multi-division champion. Ibig sabihin ay malaki rin ang pag-asang magawa niya ito kay Ricardo. Naalala niyo ba ang spar nila sa Mexico? Noong una, akala natin ay tsamba lang ang pagpapatumba ni Sendo kay Ricardo noon. Pero nalaman natin na tumama pala talaga si Sendo sa chin ng kampeon at sa tindi ng puwersa, nabali pa ang maliit na daliri or pinky finger ni Sendo. Pinatunayan nito na ang animalistic rhythm ni Sendo ay isang bagay na mahirap kalkulahin ng teknikal na perpeksyon ni Ricardo. Dahil hindi sumusunod si Sendo sa standard na galaw ng boxing, hindi ito agad mabasa ni Ricardo. Kahit gaano kaperpekto ang teknik ni Ricardo, hindi niya bigla ang makalculate ang isang galaw na mali o hindi lohikal. Ang layunin ni Sendo ay pilitin si Ricardo na magkamali at sumama sa isang brawling range o dikitang palitan ng suntok at gawing tibay versus technique. Sa ganitong klase ng bakbakan, balewala na ang pagiging magaling sa teknik. Ang tanging basehan na lang ng panalo ay kung sino ang mas matibay ang sikmura at kung sino ang mas malakas pumutok ang kamao. Ang plano ni Sendo para sa world title match ay gawing magulo ang laban.
Sa madaling salita, lalaban siya sa paraang hindi inaasahan ng isang technical boxer para mawala si Ricardo sa kanyang konsentrasyon. At huli, ang laban ni Warlley at Ricardo ang isa sa nagpakita sa atin kung paano ang gagawin ni Sendo kung sakaling gamitan siya ng counter. Pero bago tayo magpatuloy ay commercial muna. Shoutout pala sa ating mga viewers na nag-comment nung chapter 1515. Medyo dumadami na ang mga nagpapa-shoutout kaya bibilisan na natin ng kaunti. Patuloy lamang pong mag-comment at may tsansang maisama sa susunod na video. Take care po and God bless. Napansin ni Sendo na mas mahina ang clinch ni Ricardo kumpara kay Ippo Makunuchi na inilarawan niya bilang isang immovable rock. Dahil dito, nalaman ni Sendo na kaya niyang i-manhandle o itulak-tulak ang kampeon sa malapitan para gumawa ng gulo o chaos kung saan siya mas komportable. Mga prediksyon para sa chapter 1516. Base sa estilo ng pagsusulat ni George Morikawa, narito ang ating mga hula para sa susunod na chapter. Una, ang sensasyon ng pagiging lasing. Magsisimula ang chapter sa corner ni Ricardo. Mararamdaman niya ang kakaibang hilo, isang flash concussion. Habang nagpapanik ang trainer niyang si Bill Stewart, magkakaroon si Ricardo ng moment of clarity. Mapagtatanto niya na sa wakas, binigyan siya ni Sendo ng regalong matagal na niyang hinahanap. Isang tunay na hamon. Pero maari din hindi napuruhan masyado si Ricardo sa down noong nakaraan at para ding nangyari sa spar nila. Saktong alog lang sa utak kaya siya natumba. Pangalawa, ang technical replay. Ipapakita sa malaking screen ang replay ng knockdown. Dito mag-e-explain ang mga eksperto gaya ni Takamura, Date at Miyata. Makikita natin na ang ginawa ni Sendo ay isang 3-step smash o isang feint trap na tumama sa dulo ng baba ni Ricardo. Pangatlo, ang El Diablo. Ito ang pinaka-inaabangan ang paglabas ng tunay na estilo ni Ricardo. Gaya ng sinabi ni Alfredo Gonzalez, may dark side si Ricardo. Sa round 5, mawawala ang gentleman na maskara ni Ricardo at papalitan ito ng tingin ng isang predator na lumaki sa kabundukan ng Mexico. At ang panghuli, ang kabayaran ni Sendo. Hindi libre ang knockdown na iyon. Paglabas ni Sendo sa round 5, mapapansin ng mga eksperto ang panginginig ng kanyang mga binti. Unti-unti nang nawawala ang adrenaline at ang mga pinsala sa kanyang katawan ay magsisimulang magpabagal sa kanya. Malamang na magtatapos ang chapter 1516 sa mga unang palitan ng suntok ng isang nagising na Ricardo na magsisilbing paghahanda para sa isang madugo at matinding pagtatapos ng laban. Nagtagumpay ang Naniwa Tiger sa kanyang pangunahing layunin. Napadugo niya ang Diyos ng boxing at sa paggawa nito, tuluyan na niyang binago ang mundo ng Hajime no Ippo. Update sa next chapter. Ayon sa mga balita ay sa March 25 pa po magbabalik ang serye. Wala kasing naiulat na kasama ang Hajime no Ippo sa susunod na issue at kailangan din pong bigyang daan ang kalusugan ni George Morikawa. Kaya pansamantala ay baka gagawa tayo ng content sa mga nakaraang chapters. Take care po muna and God bless.